لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Muli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kinikiliw ko mga kapatid. Sa pagpapatuloy po ng aklat na sinmula natin buod sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong nakaraan ay natalakay natin ang kahalagahan at mga pakinabang sa pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan makikita natin ang mga pakinabang na ito ay kinakailangan ng isang Muslim sa pagsasaaktwal o pagsasabuhay niya ng kanyang pananampalataya. Nang ibig sabihin, hindi maaari na ang isang Muslim ay walang kaalaman sa talambuhay ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa pagkakataong ito, simulan natin ang buhay ng mahal nating propeta, na kung saan sa unit na ito mapag-aaralan natin ang mga sumusunod, ang pinagmulan niya, ibig sabihin ang lahing kanyang pinagmulan, ang kanyang kapanganakan, sunod ang mga nagpasuso sa kanya, sunod ang paglaki niya, at ang panghuli ay ang pagbiyak ng dibdib niya na isa itong himala. Simulan natin ang pinagmulan niya. Huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Na sa ating salita, ang ibig sabihin ng bin ay anak. Nang ibig lang sabihin, si Muhammad na anak ni Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, na anak ni Hashim, na anak ni Abdul Manaf, na anak ni Qusay, na anak ni Kilab, na anak ni Murra, na anak ni Ka'ab, na anak ni Lu'ay, na anak ni Ghalib, na anak ni Fihr, na anak ni Malik, na anak ni An-Nadr, na anak ni Kinana, na anak ni Khuzaima, na anak ni Mudrika, na anak ni Ilyas, na anak ni Mudar, na anak ni Nizar, na anak ni Ma'ad, na anak ni Adnan. Si Adnan ay mula sa lahi ng inalay na si Ismail, na anak ni Ibrahim. Ang sugo ni Allah kung gayon ay pinili mula sa pinagpilian, mula sa mga pinagpilian. Ang mahalaga pong aral, an Wathila ibn al-Asqa radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min walad Ismail Bani Kinana wastafa min Bani Kinana Quraishan wastafa min Quraishin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Ito inulat ni Wathila bin al-Asqa na sinabi ng sugo ni Allah, tunay na si Allah ay pumili kay Ismail mula sa mga anak ni Ibrahim, at pinili niya mula sa anak ni Ismail ang Banu Kinana, at pinili niya mula sa Banu Kinana ang Quraysh, at pinili niya mula sa Quraysh ang Banu Hashim, at pinili niya ako mula sa Banu Hashim. Ang tatay niya, si Abdullah bin Abdul Muttalib, siya ang pinakapugi sa mga kabataan ng Quraysh. Ang nanay niya si Amina bint Wahab, na ang tatay niya ay pinuno ng lipi ng Zuhra. Ang lolo niya si Abdul Muttalib bin Hashim, na pinuno ng tribo ng Quraysh, at mayroong mga dakilang katangian
at naging tanyag dahil sa paghukay ng balo ng Zamzam. Ang kanyang kapanganakan. Ipinanganak ang propeta ng gabi ng Lunes ng ika-12 ng buwan ng Rabiul Awwal, 12. May nagsasabi na sa pitsang ika-9 at mayroon din na nagsasabi na sa pitsang ika-8 at mayroon pang iba ang sinasabi. At ito ay sa taon na tinatawag na taon ng elepante. Tanyag ang kwento tungkol sa mga taong nagmamayari ng elepante sapagkat binanggit ito sa Quran. Ito ay tungkol kay Abraha na hari ng Yemen na naghangad na wasakin ang Kaaba. Kaya nagdala siya ng malaking sundalo o malaking sandatahan na may kasamang elepante. Subalit, pinigilan ni Allah ang masama nilang balak at iningatan ang Kaaba. Ang propeta noon ay nasitiyan pa ng kanyang nanay na nang siya ay pinanganak, ay nakakita ang nanay niya ng isang liwanag na lumabas at nagliwanag ito sa palasyo ng Busra sa lupain ng Siyam. Namatay ang tatay ng propeta habang siya ay sanggol pa lamang na nasatiyan ng kanyang nanay. Ipinanganak ang propeta sa pangangalaga ng lolo niyang si Abdul Muttalib. Ito ang tumitingin sa mga pangangailangan niya at ng nanay niya. Mahalagang aral, ang pagdiriwang ng Al-Mawlidun Nabi o Mawlidun Nabi o kapanganakan ng propeta sa ika-12 ng Rabiul Awwal o sa iba pang pitsa ay walang batayan sa katuruan ng Islam. Bagkus ito ay kabilang sa mga bid'a ng Al-Fatimiyah na sila ang mga Rafidah. Hindi ito ginawa ng sinuman sa mga sahaba ng propeta. At hindi rin ito ginawa ng sinuman sa mga Muslim na nasa unang 3 siglo. At hindi rin ito kinatigan ng sinuman sa mga ulama o pantas ng Islam. Ang mga nagpasuso sa kanya. Ang unang nagpasuso sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang tagapaglingkod ni Abu Lahab na si Thuwayba. Pero una nitong pinasuso bago pa ang propeta ay si Hamza bin Abdul Muttalib. Si Halima As-Sa'diyah. Dumating ang mga kababaihan na mula sa lipi ng Banu Sa'ad bin Bakar na naghahanap ng mga batang aalagaan at pasusuhin nila. Ang mapagpalang sanggol na si Muhammad ay napunta kay Halima bint Abi Duaib As-Sa'diyah. Ang pangalan ng asawa niya ay si Abu Kabsha, na kung saan bumuhos ang pagpapala sa pamilyang ito na nangalaga at nagpasuso sa propeta habang siya ay naroroong kasama nila. Nanirahan ang propeta sa kanila ng 4 na taon. Sinasabi ng mga mananalaysay na pinasuso din ni Halima si Hamza bin Abdul Muttalib. Si Hamza bin Abdul Muttalib kaya nakapagsuso siya nakasama ng propeta sa 2 panig o nanay. Ang kaniyang paglaki. Lumaki siyang ulila. Namatay ang tatay niya habang siya ay binubuntis pa. May nagsasabi na nasa 2 buwan na siyang isinilang at mayroon ding nagsasabi na 6 na buwan. Namatay ang nanay niya nang edad niya ay 4 na taon at mayroon ding nagsasabi na 6. Inalagaan siya ng lolo niya na si Abdul Muttalib at nang umabot siya sa edad na 8 taon ay namatay din si Abdul Muttalib kaya naging tagapangalaga niya ang tiyuhin niyang si Abu Talib. Ang kaniyang kabataan at pagbiyak ng kaniyang dibdib.
Nangyari ang himalang ito sa propeta ng 2 ulit. Ang una, sa ilang unayon ng lipi ng Banu Saad habang siya ay nasa pangangalaga ni Halima at ang edad niya ay 4 na taong gulang. At ang ikalawa, ito ay sa Laylatul Isra, kagaya sa inulat ni na Al-Bukhari at Muslim. Inulat ni na Al-Bukhari at Muslim mula sa salaysay na Anas bin Malik na si Jibril ay dumating sa sugo ni Allah habang siya ay naglalaro na kasama ng mga bata. Hinawakan siya nito at pinahiga sa lupa at biniyak ang kanyang dibdib at inilabas sa ang puso at kinuha mula sa puso ang isang namumuong dugo at nagsabi, "Ito ay bahagi ng demonyo na nasa iyo." At hinugasan ito ng tubig ng Zamzam sa isang gintong palanggana at pagkatapos ay ibinalik ito at pinaghilom ang biyak. Nagtakbuhan ang mga bata patungo sa nanay niya o nagpapasuso sa kanya at nagsabi, "Si Muhammad ay pinatay! Si Muhammad ay pinatay!" Nagmadali silang pinantuhan siya na ang kulay niya ay nagbago. Sinabi ni Anas, "Nakita ko mismo ang tinahian sa dibdib niya." Ang kanyang pagbabalik sa kanyang nanay. Dahil sa pangyayaring pagbibiyak ng dibdib niya, ay nangamba si Halima sa propeta kaya ibinalik niya ito sa nanay niya. Na sa nanay niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa umabot sa edad na 6 na taong gulang. Naglakbay si Amina upang dalawin ang mga tiyuhin ng propeta na mula sa lipi ng Banu Adi bin An-Najjar, na kung saan naglakbay mula sa Makkah ng napakahirap na paglalakbay na kasama ang anak niyang ulila na si Muhammad. Nanatili ng 1 buwan at pagkatapos ay nagpaalam. Ang kamatayan ng kanyang nanay. Habang si Amina ay naglalakbay pabalik, tinapuan siya ng sakit sa simula pa lamang ng paglalakbay hanggang lumubha ang sakit at namatay siya sa Al-Abwa na nasa pagitan ng Makkah at Madina. Kapiling ng mapagmahal na lolo, dinala siya ni Abdul Muttalib pabalik sa Makkah na matinding nagmahal sa kanya ng higit kaysa sa mga anak niya. Hindi niya pinababayaan ang propeta bagkus ay inuuna niya ito kaysa sa mga anak niya. Ang kamatayan ng kaniyang lolo. Namatay ang lolo ng propeta sa Makkah na ang edad niya ay 8 taong gulang. Bago ang kamatayan niya, ay iniatang niya kay Abu Talib ang pangangalaga sa kanyang apo na si Muhammad, na kung saan ay namalagi sa kanya ng mahabang panahon. Nagpapalakas sa kanya, nagpoprotekta sa kanya, at sinasamahan siya. Ang pagtatagpo sa munghi na si Bahira ar-Rahib. Nang umabot ang edad ng propeta ng 12 taon, ay isinama ni Abu Talib sa paglalakbay nito sa pangangalakal sa Siyam. Nang dumating sila sa Busra, na sa bayang ito ay mayroong isang munghi na kilala sa pangalang Bahira. Nang sila'y tumigil sa bayan, ay lumabas ito upang puntahan sila. Na dati na hindi ito lumalabas at hindi nakikialam sa mga manlalakbay. Pero lumabas at nakialam at hinawakan ang kamay ng propeta at nagsabi, "Hada Sayyidul Alamin, hada Rasulu Rabbil Alamin, hada yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin." Ito ay pinuno ng mga nilalang, mga jin at tao. Ito ay sugo ng Panginoon ng mga nilalang. Ito ay isusugo ni Allah bilang awa para sa mga nilalang.
Sinabi sa kanya ni Abu Talib at ng mga matatanda sa Quraysh, ano ang kaalaman mo dito? Sinabi niya, nang kayo ay dumating mula sa daan, ay walang natirang puno at bato na hindi nagpapatira pa. Ang mga ito ay hindi nagpapatira pa maliban lamang sa isang propeta. Nakikilala ko siya sa pamamagitan ng selyo ng pagkaprobeta sa ibaba ng balikat niya na kagaya sa isang mansanas. At nakikita namin siya sa aming mga banal na aklat. Inasikaso niya sila bilang mga panauhin at hiniling kay Abu Talib na ibalik siya at huwag dalhin sa Siyam sa pangamba para sa kanya sa mga Romano at Hudyo. Kaya ipinadala siya sa tiyuhin niya na kasama ang ilang mga kabataan pabalik sa Makkah. Ang alyansa o pagkakaisa sa kabutihan, Hilful Fudul. Naganap ang pagkakaisang ito alang-alang sa katarungan sa buwan ng Dhul-Qa'dah, sa buwang pinakabanal, na nagkaipon dito ang ilang mga tribo ng Quraysh. Banu Hashim, Banu al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kirab, at Taim bin Murrah. Nagkatipon sila sa tahanan ni Abdullah bin Jud'an at Taimi dahil sa gulang, dahil sa edad nito at pagkamaharlika nito. Sila nakasundo at nangako na walang makikitang sinuman na naapi sa Makkah na mga taong naninirahan man dito at iba pang mga tao na hindi nila tutulungan. Sila ay laban sa sinumang nangapi na tao hanggang sa maibalik sa kanya ang karapatan niya. Nasaksihan ng sugo ni Allah ang alyansang ito. Mahalagang aral, inulat ni Al-Baihaqi at ipinahayag ni Al-Albani na ito ay sahih mula sa salaysay ni Talha bin Abdullah bin Auf na ang sugo ni Allah ay nagsabi, laqad shahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Nakasama ako sa tahanan ni Abdullah bin Jud'an sa isang alyansa na gusto ko ng higit sa pulang kamilyo. Kung ako lamang ay aaniyahan sa ganito sa Islam na, ay talagang paunlakan ko. Nangyari kasi ang Hilful Fudul bago pa ang ministeryo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangangalaga sa kanya ni Allah mula sa pagkabata hanggang sa pangangaral ng Islam. Kinalakihan ng propeta ang mararangal at mapubuting pag-uugali. Iningatan siya ni Allah sa anumang salungat sa marangal na pag-uugali. Siya ay hindi umiinom ng alak, hindi kumakain ng anumang inalay sa dambana o Diyos-Diyosan, hindi dumalo sa mga pagdiriwang para sa mga Diyos-Diyosan o anumang mga pagdiriwang. Sa simula pa lamang ng kanyang paglaki, ay hindi na niya gusto ang mga Diyos-Diyosang ito. Hanggang ito na ang pinaka-susuklaman niya. Kahit ang panunumpa sa mga Diyos-Diyosang Allat at Al-Uzza ay hindi na niya matiis pa na maririnig sa mga tao. Mula sa salaysay ni Jabir bin Abdullah na nagsabi, nang itinayo ang Kaaba ay pumunta ang propeta at si Abbas upang magdala ng bato. Sinabi na Abbas sa propeta, ilagay mo ang damit mo sa liig mo upang ligtas ka sa bato. Subalit, nahandusay siya sa lupa na walang malay, na ang mga mata ay nakatingin sa langit at nang nagkamalay ay nagsabi, ang damit ko, at sa kaniya ay tinali ang damit niya sa kanyang biwang. May salaysay at natumba siya na walang malay at hindi siya
nakita pa pagkatapos nito na nakahubad. Sa salaysay na ito, ipinapakita na ang propeta mula sa kanyang kabataan, nag-iingat siya sa kanyang puri. Hindi siya nagpapakita ng mga pribadong bahagi ng katawan o hindi siya nagpapakita ng kahubaran. Bilang pagsasanay, maging kahit sa pamamagitan na lamang ng pagbubulay-bulay sa mga natalakay natin, mga kinikiliw kong mga kapatid, iisipin na lamang natin paano ba ang propeta ay naging pinakamainam sa angkan ng mga Arab. Ano ang palagay mo sa mga inimbento ng mga tao na pagdiriwang ng Maulidun Nabi? Ano ang panindigan ng batas ng Islam hinggil dito? Magsalita tungkol sa himala ng pagbiyak ng dibdib. Banggitin ang kwento hinggil dito. Ano ang alam mo kapatid tungkol sa helpful fudol o alyansa alang-alang sa kabutihan? Muli, kita-kita na lamang tayong muli sa susunod na Sabado sa pagpapatuloy ng buod ng talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.